Mangyari nga po, O Diyos, ang iyong kalooban na makinig po kami ng iyong mensahe. Makinig po kami, Panginoon, at namnamin po namin ang iyong banal na Espiritu. Lord, simula pa po kaninang umaga ay meron ka na pong ginawang plano. Higit sa lahat, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming pong mga kasalanang ginawa, kung mayroon man po. At linisin mo po ang aming puso. Hindi po kami nagpunta dito, Ama, para matulog. Hindi po kami nagpunta dito, Ama, para makipagkwentuhan. Kung hindi nandito po kami, para po sambahin ang iyong dakilang pangalan. Lord, dalangin din po namin yung mga kapatid namin na wala. Mangusap ka po sa kanilang mga puso. Kausapin mo po sila, Panginoon, na maalala po nila na ang araw pong ito, ang oras pong ito po ay para sa iyo, hindi po para sa amin. Salamat po, Ama, give your knowledge. Sa magsasalita po ngayong umaga, bigyan mo po siya ng sapat na katalinuhan, itago mo po siya sa iyong likuran. Sapagkat ang mensahe mo, huwag po naming hayaan, Panginoon, na hindi namin mapulot ito at hindi po namin matutunan at hindi po kami mapuspos ng iyong banal na Espiritu. Tanggalin mo po sa amin ang antok, tanggalin mo po sa amin ang distraction ng kaaway, ang distraction ng demonyo, ang distraction ng katabi. Lord, mag-focus po kami sa iyo sapagkat mayroon ka pong mensahe ngayon pong umaga. Salamat po, Ama. Kung mangyari din po, Panginoon, luluobin mo na kung sino man pong may karamdaman sa ngayon, ay pagalingin mo po, Panginoon. Mahawa ka po sa amin, mahabag po kayo sa amin, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Pwede pong umupo. Magpipidback. May Sunday school ba? Merong Sunday school? Wala. Walang Sunday school. So, hawakan nyo yung mga cute na mga anak nyo para hindi maging magulo. So, good morning. So, August na. So, wala pa bang kumakanta sa mga ano nyo? Wala pa? Hindi pa sumisilip si Jo Marichan? So, malapit na yon. Abang-abangan mo na yon. So, salamat sa Panginoon, biyaya niya. Patuloy natin tayo sa series natin sa mga gawa o mga acts. Ito yung pattern na sinusunod natin. Ito yung magandang sundin ng bawat simbahan. So, yung last week, nakita natin yung kaligtasan ng mga Gentiles. Makikita natin dito, dati separated yun eh. May mga Hudyo, sila yung piniling bayan. And then tayo yung mga Hentil, tayo yung mga Gentiles. Ang tingin nila sa atin, marumi. Kaya merong separation. Ngayong umaga, sa biyaya ng Diyos, sana maintindihan natin. Ano ba talaga yung gusto ng Diyos? Gusto ba talaga ng Diyos na magkanya-kanya tayo? O gusto niyang merong unity? Ito sana yung makuha natin ngayong umaga. Natandaan natin kung paano ka gamitin ng Diyos, kung magpapagamit ka sa Kanya bilang effective na tagapahayag ng Kanyang salita, yung hindi mo pinapasikat ang sarili mo, kundi si Kristo ang pinapasikat mo, kailangan mo makisangkot, natandaan nyo, ma-involve ka. Hindi pa galingan, kundi ma-involve ka. Meron kang gift na binigay ng Diyos sa'yo, ma-involve ka. Doon may nakita ko mga candy doon, pero huwag kayong tatayo para kukuha doon. Yung mga ganun, that is a part of involvement. Tapos, ang purpose natin, may taas si Kristo. Hindi yung sarili natin, hindi yung simbahan natin, hindi yung grupo natin, kundi ang goal natin ay may taas ang Panginoong Hesus. And then, meron kang oras. Lahat tayo meron tayong 24 hours, di ba? Depende sa atin kung paano mo gagamitin mong oras na yon. So, balancing buhay. Merong oras para sa pamilya, sa mga nagtatrabaho, sa estudyante, pag-aaral, at meron ding oras para sa Diyos. Ito yung balanse na gusto ng Diyos yung buhay natin maging sapat. Sapat yung kagalakan natin. And then yung mapanalangin, ang tunay na Kristiyano, anak ng Diyos, parang pag na-in love ka, di ba, gusto mong kausap yung minamahal mo, di ba? O merong umingiti dito, o pag na-in love, yun yon. Di ba, gusto mong kausap yung love mo. So kung
love mo si Jesus, automatic yan. Gusto mo parating manalangin sa Kanya. And then, hindi lang mamunga, kundi mabunga, ibig sabihin maraming bunga. Anong bunga? Ang ultimate na bunga mo, gamitin ka ng Diyos para isang tao maligtas siya sa kapahamakan sa impyerno. So maraming pamamaraan. Maring in-invite mo lang sa simbahan yan, maring binahagi mo lang yung testimony mo, maring kinuwento mo lang yung sinabi ni Jesus, at pag naligtas yun, ay bunga mo yon. At maganda, maraming bunga. Kuminsan naman, kahit na ultimate na bunga mo, yung kaluluwa, kuminsan simpleng ano lang simpleng paglinggo, magpahinga ka, manalangin ka, magsimba ka, at pag sinunod ka nun, that is your fruit, bunga mo yon. Kuminsan naman, di ba, kaibigan mo, palamura. Meron taong ganun, parang hindi naman talaga siya galit, pero expression niya, kada salita may karugtong na mura. And then, pwede mong, alam mo, ang ganda sana ang sinasabi mo Kaso tuwing marinig ko yung kasunod na mura, nawawala yung ganda, di ba? And then kapag yun natuto na hindi na magmura, bunga mo yon. So ito, maging mabunga, and then mapagmahal. Napag-aralan natin yung pagmamahal na walang kondisyon. Ang sabi nga ng Diyos, yung pinakamahirap, mahalin mo ang iyong kaaway. Pero mahihirapan ka, di ba? Pero alam mong fastest technique para mahalin mo yung kaaway, ipanalangin mo siya. Huwag naman ipanalangin mo na, God, sana tamaan siya ng kidlat. Hindi ganong panalangin. Yung panalangin mo siya, halimbawa may utang siya sa'yo, nagagalit ka kasi hindi siya nagbabayad, kaya nag-away-away na kayo. Ipanalangin mo siya, pagpalain siya ng Diyos, di ba? Para makabayad siya ng utang sa'yo. At katagal-tagal mong pananalangin yan, believe me, mamahalin mo yung taong yon. Kasi bakit? Nalulugod, natutuwa ang Diyos sa'yo. At gagawin ng Diyos sa'yo, hindi lang pagpapalain niya yung pinagpipray mo, unang pagpapalain niya, ikaw na nananalangin. So yon, babaguhin niya yung puso natin. So ito yung pag-aaral natin ngayong umaga, susundan natin yon, ang pangitain ni Pedro. Ito na yung salvation ng mga Gentiles. And then Acts 10, 1 hanggang 20. Ito yung pangitain. Ano yung pangitain? Sa English, parang vision. Hindi naman siya panaginip. Iba yung panaginip, tulog ka. Yung pangitain, yung kumisan, nararanasan nyo yun nagmumuni-muni ka. Di ka naman tulog, pero merong, parang, alimbawa, nagmumuni-muni ka, iniisip mo yung boyfriend mo, girlfriend mo, di ba? O yung crush mo. Di ba parang nakikita mo siya rito? Parang a simple like that. Parang meron siyang ganon. Pero ito, pangitain, galing ito sa langit. Galing sa Diyos. Hindi lang kathang isip. So tingnan natin sa Acts chapter 10 na tayo, verse 1 hanggang 20. Pwede ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin. 1, sa Cesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot-takot na nagtanong, ano po yon? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga dukha. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nangangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilat ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Sinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos pinapunta sila sa Joppa. Amen. Tayo manalangin. Ama, tulungan mo po kami na sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo, O Diyos, ikaw po yung mangusap sa bawat isa po sa amin para maintindihan po namin ang tunay na kahulugan ng iyong mga salita at ikaw po yung magturo sa amin. Tulungan mo po ako, Diyos, na yung kagustuhan mo lamang po ang masabi ko, salain mo po ang mga sasabihin ko.
Yung ayaw mo po, O Diyos, huwag mo pong hayaan na matandaan po namin. Bagkus, O Diyos, ikaw po yung may taas namin at ikaw po yung masamba namin sa pamamagitan po ng pakikinig ng iyong salita. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede po mo po. So ito yung kaligtasan ng mga Gentiles. Remember, parang i-connect lang natin last week, di ba? Ito yung bahay ni Simon the Tanner. The tanner, yung nagbibilad na mga balat ng hayop. Ginagawang mga leather, parang ganyan. Yung mga leather na yan. Yung balat ng hayop yan, yung original leather. Tapos para maging authentic yan, binibilad nila naturally. So ito yung trabaho niya. Hudyo si Simon. Kaya lang bakit siya ayaw ng mga tao, marumi yung kinabubuhay niya. Kasi sa kanila, sa batas nila, hindi ka dapat hawak ng patay. Halimbawa, ako as a pastor, kuminsan merong funeral ng Saturday. So, iniiwasan namin yon kasi kung magpipreach ako ng Sunday. Merong ganong importance yung spiritual discipline ng mga Hudyo. And then, merong dalawang miracle. Remember in the past, pinagaling ng Diyos yung lumpo sa pamamagitan nino. Sino nagpagaling? Si Pedro, di ba? And then, walong years siyang lumpo. Na-imagine nyo ba yung lumpo? Lumpo siya, hindi siya nakalakad for 8 years. So, na-imagine nyo yung paa niya? Anong mapapansin mo sa paa niya? Walang laman, parang buto lang siya kasi wala siyang exercise. Ginagamit ng Diyos to para makuha ang atensyon ng mga tao. And then, alam nyo kung paano binuhay na muli ng Diyos si Dorcas, di ba? Pero nakakalungkot, iyakan yung babae. Kasi ministry ni Dorcas, nagmi-minister sa kamukha niya babae. Gumagawa siya ng mga damit, mga balabal, di ba malamig sa kanila paggabi, binibigay niya sa mga babae, ito yung mga ministry niya, lalo na sa mga byuda. Kaya lang namamatay siya, parang nakakalungkot, ang iniiyakan nila ay hindi yung pagkamatay niya, parang yung iniiyakan nila wala nang magbibigay sa akin ng balabal, alam mo yung ganon? Di ba kung minsan ganon din tayo, yung binibigay sa atin na mas importante dun sa nagbibigay. So ito yung medyo natutunan natin dito. Pero pinakita ng Diyos sa kanila. Remember pagdating ni Pedro, di ba? Anong ginawa ni Pedro? Pinalabas. Pinalabas sila lahat sa kwarto and then sa biyaya ng Diyos gumawa siya ng miracle at maraming naniwala sa kanila. And then kanina, na natin yung Samaritano kanina. Yung mga Samaritano, bakit galit sa kanila yung mga Hudyo? Ano sila? Mistiso. Hindi yung mistiso nga parang Pilipino. Yung mistiso kasi Hudyo sila, so nagkapag-asawa sila ng hindi Hudyo. So utos ng Diyos, yung pinili niyang bayan, dapat hindi sila nag-aasawa ng hindi nila kababayan. So sa kanila, of course, parang bilin natin si God. O kayo mga wala pang asawa, ang bilin ni God, mag-aasawa ka, kung Kristiyano ka, kamukha mo Kristiyano. Nakuha? Sabi ng Bible, huwag ka makipamatok sa hindi mo kapapanampalataya. Bakit? Ito yung mangyayari. Later on, kung siyempre mahal mo yung mapapangasawa mo, hindi siya Christian, hindi siya nananampalataya, eventually, ikaw ang mag-i-impluensya niya doon sa mga Diyos-Diyosan niya, yung mga Diyos niya, na alam na natin yung kinasusuklaman ng Panginoon yun. So, ang bilin niya sa inyong mga mag-aasawa, huwag ka mag-aasawa ng hindi mo kapapanampalataya. Ngayon, kung may asawa ka na, huwag mo namang iwalayin yung asawa mo kahit hindi sa Kristiyano. Hindi yun ang utos ng Diyos. Maging mabuti kang asawa ka, para baka ikaw yung gamitin ng Diyos, yung asawa mo maging believer din ni Jesus. So, bili niya, huwag mo mihiwalayin. Kasi, mahihirapan ka sa observation ko, lalo na kung ikaw ay babae, na una ka naging Kristiyano, mahihirapan kang mai-influensyan mo yung asawa mong lalaki. Kasi, by nature, dinisign ng Diyos, kami mga lalaki, meron kaming mas mataas ang pride, mas mataas ang ego. So, ayaw niya. Kaya sabi ng Diyos, di ba, huwag mong hayaan na mag-preach o magturo ang isang babae over man. Kasi pinili ng Diyos na yung lalaki siya yung binigyan ng leadership. Kasi hindi naman pwedeng hindi pwedeng dalawa ang leader sa bahay, di ba? Pero mga kaibigan kong may kaibigan ko lalaki, sabi niya, Pastor, uwi na ako. Nag-text na si Commander. So, yung Commander pala yung wife niya. So,
Yung mga ganon. So ito sabi niya, Samaritan, at least malaman natin kung bakit galit sila. So tayo, tinuruan tayo, hindi tayo magagalit sa mga hindi pa Kristiyano. Bagkus mahalin natin sila. Tayong gamitin ng Diyos para sila din ay maligtas. Galatians 3:28, sabayan niyo ako. Wala nang magkakaiba ang Hudyo at ang Hentil, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. Ito yung trust ng lesson natin. This is the time, dati sineparate ni God ang mga Hudyo, chosen people sila, and then yung hindi Hudyo. Pero dito na yung panahon na gusto ng Diyos maligtas lahat to. So ito yung sinabi niya, lahat ng nakipag-isa kay Kristo, ito yun. Sino yung nakipag-isa kay Kristo? Di ba sabi niya sa Romans, kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, parang kasal. Dalawang tao, isang babae, isang lalaki, pag pinag-isa yan, nakipag-isa na siya sa bawat isa. So, paano mo sasabihin nakipag-isa na kay Kristo? Ikaw ay nanampalataya, sinuko mo yung buhay mo, na si Jesus na ang iyong Panginoon tagapagligtas, nakipag-isa ka na. Anong promise ni Jesus sa Romans? Kapag nakipag-isa ka na kay Kristo, wala ka ng kahatulan. Ulitin ko. Kapag nakapag-isa ka na kay Kristo, wala ka ng kahatulan. Ibig sabihin, wala na yung judgment mo na pupunta ka ng hell. Tayo lahat may kasalanan, tama? At ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Ang kasalanan natin, buhay ang katawan ko, but without Jesus, patay yung espiritu ko. Kaya sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Diba? I am the life. Yung patay kong espiritu, without Jesus, mananatiling patay yon, hindi ako pwedeng pumunta ng heaven. And then, ang judgment, yung sabi niya, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang kamatayan physical, kundi yung espiritu ko na hindi nabuhay, na ang pwedeng bumuhay lang ay si Jesus. Mananatiling patay yon. Pag namatay ako, yung katawan ko babalik sa lupa, yung espiritu ko hindi makakabalik sa langit. At sa impyerno yung judgment niya. So malinaw na sinabi ng Panginoon. So paano inihahanda ng Diyos ang kanyang mga pinili? Nandito tayo, naniniwala ako pinili ka ng Diyos. Sabi mo nga sa tabi mo, pinili ka ng Diyos. Kaya ka nandito. Hindi naman sinabi, sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos, kaya ka nandito. At may gagawin ng Diyos. Di ba nandito ka, narinig mo yung mensahe ng Diyos, di ba? So, nasa iyo. Naniwala ka ba o hindi ka naniwala? Naniwala ka, may kasunod yun. Siyempre, pag naniwala ka, susunod ka, tama? At kapag sumunod ka, mangyayari yung magandang plano ng Diyos. Pero may kasunod pa doon. At dito, maraming bumabagsak. Yung magpapatuloy. Yun. Parang yung track and field, di ba? Track and field. Merong starting line, merong finish line. Di ba pag start ang daming contestant, di ba? Hindi naman lahat yun nakakarating ng finish line, di ba? Pero sa record nun, kahit hindi ka nanalo, nasa record ka kapag ikaw ay umabot sa finish line. So the same sa Christian life natin. So una, dalawa lang ang punto natin this morning. Pangitain ni Cornelius. Ito yung taga-tanggap. Si Cornelius, hentil siya. Parang sa atin, Gentile tayo. Dalawa lang, yung si Peter, Hudyo yun. So para maliwanan natin, siya yung tagatanggap ng, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. So yung tagatanggap ng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ito yung unang punta natin. And then mamaya, dalawa lang yun, pangitain ni Pedro. Makikita natin siya naman yung tagabigay o tagapahayag ng mensahe ng Diyos. So madali siyang tandaan. Una, sabi niya, sa Cesarea ay may isang lalaking nangangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano na hukbong Romano. Di ba, Cesarea, it's a beautiful place sa Israel. Pag nag-tour ka ng Israel, hindi pwedeng hindi ka pupunta dyan kasama sa tour package siya. Kasi one of the best place na hindi lang mayaman sa kasaysayan, kundi napakaganda talaga niya. And then sabi niya, Cornelio, sabi niya isang kapitan sa batalyon. Anong kapitan? Anong English nung yung captain? Oh, English na
Captain. Pero may ginagamit sa Bible na, ha? Ha? Centurion. Oo, centurion. Kapitan, di ba batalyon, maraming batalyon. Pero yung kapitan, meron siyang taong 100. So imagine si Cornelio, kapitan siya. So under him, merong 100 na soldiers. So medyo powerful siya, di ba? Meron siyang magandang posisyon, maraming sumusunod sa kanya. Sabi niya, batalyong Italiano. So malalaman mo na taga-Italy siya. Italy is part ng Rome, di ba? So isa siyang Romano, parang tayo. Kaya tayo ang unang tinuro sa atin yung katuruan sa Romano, di ba? Kaya merong Catholic, merong Catholicism, di ba? Yung mga ganon. So may imagine natin itong kapitan na ito, meron siyang power, kilala siya, at siya isang Romano. So sabi niya ito yung Caesarea, it's a very beautiful, this is Mediterranean Sea. Yan na yan. At pag pumunta ka dyan, iba ang amoy ng hangin. Magtataka bakit iba ang amoy ng hangin? May lugar dyan, disyerto, ito maguho-guho yan. Nag-conclude ako na kahit kaya ganun ang amoy ng hangin, yung amoy ng dagat, amoy ng lupa, at amoy ng mga halaman. At naghalo-halo yun, meron siyang kakaibang amoy, mararanasan mo yun. That is yung garrison ng mga Roman soldiers. May mga Hudyo rito, pero kokonti lang. Mas marami mga Romano. At makita mo dyan, may mga, of course, ruins na to, di ba? Meron dyan yung water system nila, sa atin, tubo, di ba? Dyan siguro, dalawang palapag na building, doon dumadaan ang tubig. Parang nag-concrete silang ganon, dumadaan ang tubig na ganon, kinuha sa taas ng bundok yung natutunaw na ulan, yung mga ganon. So ganon ang water system nila. Napakagandang lugar at mararamdaman mo yung sinasabi ng Bible na Holy Land. Di ba? Magtataka ka. Ba't ako pupunta dyan? Puro mga giba-giba ang pinapasyalan ko. Di ba? Gusto natin yung magaganda. Pero because it's a Holy Land, merong spiritual kang mararamdaman kapag pumunta ka doon. And then sabi niya sa verse 2, sabayan niyo ako, siya isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya'y matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Di ba? Parang tayo, parang Kristiyano, di ba? At buong pamilya, Kristiyano, sumasamba, may takot sa Diyos. Ano may takot sa Diyos? Merong kang respeto sa Diyos. At ako nakikita ko sa inyo yan na later on, gumaganda na yung nagbibihis na, that's a kind of respect Pupunta ka sa oras, hindi ka naglilate, that's a kind of respect. Tapos nakikinig ka, kasi alam mo, ginagamit lang ako ng Diyos, pero ang Diyos talagang nangungusap sa iyo. Instrumento lang ako. So sabi niya, kala mo Kristiyano. Pero ito, Romano, hindi siya Kristiyano. Di ba? Kahapon, may bisita ko kahapon. Wala naman dito. Meron dito estudyante, sabi niya, Pastor, kayo pala ay born again Christian pala kayo? Sabi niya. Kami po Christian din, pero hindi born again Christian. So, in-explain ko sa kanya, di ba sabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, yun ang pinag-aralan namin kahapon. Pero dito, kala mo, Kristiyano siya, akala mo, born again Christian siya, pero by this time, tandaan mo, mamaya makikita natin, hindi pa siya ligtas. Ngayon, bakit hindi siya ligtas? Sabi niya sa Jeremiah 29:13, sabayan niyo ako, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. So makikita mo dito sa karakter nating ito, di ba siya ito, inahanap niyang Panginoon, kaya siya nagsisimba, sumasamba siya, nagbibigay siya ng mga tulong sa mahirap. So may imagine mo na, siguro gusto niya makilala pa ang Diyos, gusto pa niyang maging Kristiyano talaga. Alam ng Diyos yon. So meron tayong 100%, di ba? Ito maliwanag, di ba? Itong liwanag na ito, may mga ilaw na pwede mong kontrolin, di ba? Merong light. Pag tinira mo dyan is 5%,
Di ba medyo malabo na yan? Deep na, di ba? 5% napakalabo niya. So, anong epekto pag malabo? Hindi mo talaga makikita ng maliwanag. So, ang ibig ko sabihin, nung nilalang tayo ng Diyos, nung isilang tayo, meron na tayong given na 5% light. Naiintindihan mo? Kaya lang 5% yung light, konti pa lang nakikita mo kasi medyo malabo eh. Masyadong dim yung 5% eh. So, kailangan mo yung 95% para maging 100% yung kaliwanagan. And alam natin, Jesus is the light, di ba? Alam natin siya yung pinanggagalingan niyan. So, ito yung status niya ni Cornelio. Meron siyang 5%, kung bakit hindi siya ligtas, kailangan makita pa niya, makuha pa niya yung 95% na yon. Kapag full na light na yung nakikita niya, wala nang may tatago sa kanya na hindi niya makikita. Hindi siya madadapa, hindi siya magkakamali ng desisyon, hindi siya magkakamali ng mga sagot kasi maliwanag sa kanya. So, meron tatlong klaseng hentil. Ito yung mga Gentiles. Tayo yung mga Gentiles. Yung counterpart natin ang mga Hudyo, di ba? Una yung ordinary. Alam mo yung ordinary na parang ako dati, ganun. Ordinary lang, wala, simba lang ako. Tapos yung tatay ko, kapag sermon na, lalabas sila, maninigarilyo, tapos maririnig mo, tapos na ba? O pag tapos na, papasok nila, tapos na yung sermon. Ewan ko kung gano'n ba rin ginagawa ngayon, di ba? Ako naman, ganun din. Papasok lang ako sa simbahan, magano ako ng holy water, magkukross ako, tapos nasa dulo lang ako. Pag gusto ko na uwi na ako. So, this is the ordinary Gentile. Ako, Gentile ako, kayo, Gentile, di ba? And then, pangalawa, itong karakter natin, si Cornelio. Ito yung may takot siya sa Diyos, di ba? Gumagawa siya ng kabutihan, sumasamba siya, nag-worship siya parang ganito. Pero, hindi pa siya ligtas. Kasi 5% ang katotohanan pa lang na alam niya. 5% lang yung liwanag na meron siya. So, hindi pa niya nakikita yung katotohanan. And then, itong pangatlo, itong hentil, ito na yung nagbago. Remember yung lesson natin na yung pinuno ng Ethiopia, ito yung kwento, tapos si Philip ang nag-minister sa kanya. And then itong pinuno ng Ethiopia, nagsisimba siya sa Jerusalem, pero taga-Ethiopia siya. And then imaginein mo yung Ethiopia at saka yung Jerusalem, it's 2,564 kilometers to be exact, para magsimba lang siya. The same kay Cornelio, di ba? Magsisimba siya, may takot siya sa Diyos, pero hindi pa siya ligtas. Kailan naligtas itong pinuno na pinuno ng Ethiopian ito? Di ba pagkatapos niyang pinag-aralan natin, pagkatapos niya magsimba sa Jerusalem, nasa karwahe siya, kasi 2,564 kilometers ang biyabiyahin niya. Nagbabasa siya ng Book of Isaiah. Inutusan ng Diyos yung mananampalataya, si Philip, di ba? Habulin mo yon. Ang mga bata, habulin mo, ang bilis ng karwahe, habol talaga siya, di ba? And then, pagkahabol niya, tumatakbo pa rin. Kaibigan, sabi niya, naintindi mo ba yung binabasa mo? Hindi nga sabi niya, kung walang magpapaliwanag sa akin, di ba? Then, eventually, pinasakay siya. So, pinabasa. Ang pinabasa, take note, 66 chapters ang Isaiah. Nung panahon pumunta si Philip, ang binabasa niya, chapter 53. It's about Jesus. Ano yan, coincidence? No. That is divine appointment. Inarrange ng Diyos. The same. Hindi ko pinlano na makikilala ko si Jessica. Divine appointment yun. Ang Diyos ang nagsadya noon. At tapos, hindi aksidente na nung dumating sila, nandun ako. Kung nandun ako, hindi ko siya mamimit kaagad. First timer natin, makita mamaya, makikilala nyo siya. So, yung ganon. Lahat ng bagay, gawa ng Diyos yun, hindi gawa-gawa natin. Kaibigan, pag ganon ang pananaw mo, walang matitirang pride sa'yo. Walang matitirang kayabangan. Kasi tagumpay man yan, hindi man maganda man yan, alam mo gawa ng Diyos yun. Anong mangyayari sa puso mo? Punong-puno ng pasasalamat. God, salamat po. God, salamat po. Remember, pag nagkasakit ka, pastor naman, nagkasakit ako, magpapasalamat ako. Diba? May sakit ako, paano magpapasalamat? Kinukwento ko, alam mo,
Nagka-cancer ako, nagpapasalamat ako. Bakit? Nagka-cancer ka, nagpapasalamat ka? Kasi nung magka-cancer ako, tinanong ko ang Diyos, lingkod mo ako, binigay kong buhay ko sa iyo. Hanggang ngayon nga, hindi ako nakauwi sa bahay ko. Kung saan ako nagbimisyon, doon ako tumitira. Bakit mo ko hinayaan magka-cancer? Siyempre, wala naman sagot talagang hindi naman siya nag-text, hindi naman nag-message, di ba? Hindi ko alam kung meron siyang Facebook. Pero, inano niya sa puso ko, pinabayaan ko yung kalusugan ko. At ang kasalanan ko, tinuturo mo sa mga tao, pag linggo, huwag kayo magtrabaho. Pag linggo, magsimba kayo. Pag linggo, magpahinga kayo. Pag linggo, gumawa kayo ng kabutihan. Ikaw, pinaalala ng Diyos, anong ginagawa mo pag linggo? Pag alis nyo, naglalaba ako. So, ngayon po din ako naglalaba ng Sunday. Pwede ko naman gawin ng other days yun. I have 6 days. So, ito yun Merong kang makikita pa rin, meron ka pa rin pasasalamatan anumang sitwasyon. So, ito yung goal natin. So, itong pinuno ng Ethiopia, di ba? Pinaliwanag sa kanya ni Philip, hindi pa siya ligtas, nagsisimba siya, nagtatravel siya ng malayo, naligtas na lang siya nung maintindihan. Sabi niya, si Jesus ba ang sinasabi dito? Sabi ni Philip, oo. At naniwala siya. Remember, disyerto ang dinadaanan nila. Most of the places in Israel, disyerto kasi yun ay sumpa ng Diyos, pinatigil niya yung ulan bilang parusa sa katigasan na ng mga ulo. And then, bigla siya nakakita ng tubig. Medyo mo disyerto, bigla siya nakakita ng tubig. So sa pinagawa ng Diyos yun, kung kilala mo ang Diyos. And then sabi nitong pinuno, abay, tubig. Sabi niya, ano bang dahilan para hindi ako magpabautismo? So yun Narinig mo, naniwala ka, sumunod ka. Ang pagsunod, isa yung magpapabaptize ka. Ito yung pagsunod. Remember, sabi niya from the beginning, from John the Baptist pa, sinabi na niya, John the Baptist is the forerunner of Jesus, di ba? Lahat ng sasabihin ni Jesus, sinasabi muna ni John the Baptist. Para pag dumating si Jesus, hindi na foreign sa kanila, parang familiar niya, madali na. Kaya sabi niya, preparing the way for Jesus, di ba? And si John the Baptist, older lang siya ng 6 months. Natandaan niyo? 6 months siya, pinsan siya ni Jesus sa mga mothers nila. So nauna siya kasi siya yung forerunner ni Jesus. Anong sabi niya from that time? Pagsisihan mo ang kasalanan mo, talikuran mo ang kasalanan mo, at ikaw ay yun ang pagsunod. Kaya yun nga, narinig mo, naniwala ka, susunod ka. Ang pagpabautismo, huwag ka nang gagawa ng, hindi perfecto, pero susunod ka na, pagsunod mo, and then para sa kaligtasan. At pang-apat, ito yung mahirap. Magpapatuloy ka ba? Minsan may nakita ka lang, hindi ka lang napansin ng kaibigan mo, di ba? Nagtampururot ka na, tapos ayaw mo nang magsimba. Yung gano'n yan, nagpapatuloy again, parang pagkarera, yung umaabot sa finish line. And then, yung pinuno ng Ethiopia, yung kwento kanina. And then, Acts 11:14, sabayin niyo ako, ipapahayag niya sa inyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Sining family na dito? Family, meron kang kapatid, meron kang asawa na nandito. Family. Ayan, may mga rin, di ba? Katuloy, nagsisimula yan. Kung minsan, wala kang pamilya rito, nagsisimula lang yan, ikaw lang. Ikaw lang. Tapos makita mo, ito na sambahayan. At dito, marami akong kilala dito. Nagsimula sa inyo, mga anak nyo, tama? Mga anak nila, pagbakasyon, umakyat dito, meron kaming, tinuturuan ko sila ng mga 4 o'clock. And then, of course, nagsimba sila at ngayon nandito yung magulang nila, lola nila, yung mga ganun. Kasi pangako ng Diyos, nakita nyo, ikaw at ang iyong sambahayan. So don't worry, hindi ka masuporta ng pamilya mo someday. Si Chris, tatay niya ata ang nauna rito. Tama, tatay ni Chris ang nauna dito. Tapos anak niya, later on si Joshua. Apo na ba yun? Anak din. Anak din. Nandun na kasi yun ang promise ni God, ang sabayan mo ay maliligtas. Madadamay yung blessing mo, pati na yung family mo, importante yung salvation. And then verse 3, minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya pumasok ang isang anghel ng Diyos
at siya'y tinawag na Cornelio. Yung 3 o'clock habit, alam nyo, 3 o'clock in the afternoon prayer, magandang prayer time yon. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yon? Sumagot ang anghel, nasiyan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga kapwa. So ito yung nalugod ang Diyos sa mga pinapanalangin mo. Hindi siya nalugod sa pananalangin mo, kundi nalulugod siya sa mga panalangin mo. Magkaiba yon. Kaya di ba sabi ni Jesus, hindi ko tinutugon, hindi ko pinapakinggan ang panalangin mo kasi hindi mo pinapanalangin sa pangalan ko. The proper way na manalangin, alam ba yung Our Father, di ba sinong may nananalangin yon? Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, di ba? Ako pinapanalangin ko yun every day. Pero sa dulo nun, for thine is the kingdom and the power in the name of Jesus Christ. Amen. Kasi sabi ni Jesus, pag hindi ko pinanalangin sa pangalan ni Kristo, hindi niya pakikinggan yon. And then sabi niya, nagsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa. Ang modern name ng Joppa, pagpupunta ka ngayon dyan, Jaffa. J-A-F-F-A. Jaffa ngayon ang pangalan niyan. Upang sunduin ang isang taong nangangalang Simon na tinatawag ding Pedro. So, makita, pinuno siya, di ba? Boss siya ng 100 na soldiers. Nakita mo yung style ni God, napakaganda. Hindi niya tinapakan yung position nitong taong si Cornelio. Sabi niya, mag-utos ka, boss ka naman eh. Nakita mo, yung pag gusto mong i-lift up ang isang tao, medyo bigay mo sa kanya yung karangalan, nararapat sa kanya. At sunduin ang isang taong nangangalang Simon. Pero kung ikaw si Cornelio, hindi ba papasok sa isip mo, ba't ako magpapasundo? Ako na lang pumunta. Kasi nandun na yung hunger niya, di ba? Naghahanap na siya kay Jesus, nagsasamba na siya. Nagbibigay na siya ng mga magkawang gawa, magaganda gawa, di ba? Kung ikaw siguro siya, parang kukulitin mong anghel. Abay, ako na lang pupunta doon para madali. Patatagalin pa natin yan, di ba? Yung gano'n. Ako na lang po pupuntahin mo. Pero nakita natin, hindi. Bakit hindi na lang siya yung pumunta? Because ito yung paghahanda ng Diyos, sigurado yon. Yung pamamaraan ng tao, iba sa pamamaraan ng Diyos. At kapag sa Diyos yon, sigurado yon. So gusto niyang ipakita rito. 6, sabi niya, siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya'y nakatira sa may tabing dagat. So pag pumunta ka doon, ang airport ng Israel is Tel Aviv, di ba? Malapit lang ito. Dadaanan mo talaga yan, yung Jaffa na yan. And then, nandun siya, tabing dagat. Bakit tabing dagat? Di ba pag yung mga mapuputing Amerikano, di ba mga Amerikano, gusto nila yung tan, itong ganitong tan, ayaw nila ng puti, di ba? So, anong ginagawa nila? Nagbibilad. Para ito, ibilad mo. Magtatahan ka, magbilad ka sa araw, di ba? And then, bakit sa tabi ng dagat? Di ba nag-swimming pool tayo, di ba? Pag naligo ka sa swimming pool, naligo ka sa dagat, di ba iba yung pagkatan? Sa swimming pool, parang sunburn. More eh. Kasi merong alat itong dagat. So, kung magtatan ka ng balat ng ganito, iba yung tubig na merong asin. Iba yung tubig na may asin. So, ito yung logic niya. And then, nandun siya sa tabing dagat, kasi ito yung ginagamit niya sa pagtan ng mga balat. So, nandun siya, si Timon na tagapagbilad. Then imaginein mo, pinag-aralan natin last time, si Simon na tagapagbilad, kahit kamag-anak niya, nag-isa sa bahay. Nakita niyo yung picture kanina, yun ang bahay niya. Doon siya tumira kasama, at doon tumira din si Pedro. And then bakit walang gustong makasama siya? Hudyo siya. Umahawak siya ng mga patay na hayop. Saka mga Hudyo, marumi yun, unclean. Unclean yung ganon. So, pati kamag-anak niya, kaibigan niya, wala siya. Pero nakita natin sa kwento, na tumira doon si Pedro. Si Pedro, popular na tao. Nagpipreach si Pedro. Diba? Umabot ng 30,000 na. Nag-alal sila ng mga leaders. And then 30,000 na. Ang 30,000 na ito, na audience niya, nakahalo pa doon yung lahat, mga quarter of a million. Mga 250,000. At gano'n siya ka-popular, pero pumunta pa siya dito. Dito siya tumira sa Simon na tagapagbilad ng balat. And then merong dalawa siyang rito, sumunod ng may pananampalataya
ang trust natin para gibain ang mga hadlang. Anong hadlang sa kanila? Yung dietary law. Na dietary law na hindi sila dapat kumain ng baboy, hindi sila dapat kumain ng ahas, daga, hindi sila pwedeng kumain ng isda na walang kaliskis at walang palikpik. Hindi pwedeng, sa kanila, unclean yun. Marumi yun sa kanila. Kaya makikita mo yung mga detalye yan nasa Leviticus chapter 11 sa Old Testament. So ito yon, ang trust niya, yung sa pagsunod na yon, ito yung magiging resulta. Gigibain yung hindrance na yon. Parang ngayon, medyo ilag ang mga Katolik sa born-again Christian. Sabi niya, ang daming bawal sa inyo eh. Parang ganon. Tapos kuminsan, nakikita yung buhay natin pinipintasan. So it's not about religion, kundi dito, ipakita yung katotohanan na gusto ni Jesus para magkaroon talaga ng kaligtasan. And then 7, pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. So makita mo, mayaman, merong utusan at may mga kawal. And then 8, isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos, pinapunta sila sa Joppa o sa Joppa. And then pangalawa, nakita na natin yung paano hinihanda, di ba? Paano inihanda yung tagatanggap, si Cornelio. Ito yung paano hinihanda para maligtas si Cornelio. And then pangalawa, paano inihanda itong tagapahayag. Ito si Pedro. Ito yung pangitain naman ni Pedro, ang paghahanda ng Diyos, nagbibigay siya ng pangitain. Kumisan nangungusap siya sa pamamagitan ng propeta, di ba? Dito nangungusap siya sa pamamagitan ng pangitain para ihanda yung tagapahayag. Sabi sa 9, kinabukasan samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon. So, yung bahay nila, usually two-story. Ang bubong nila, hindi katulad ng bubong natin. Ang bubong nila, yung parang bato, parang satin semento. Korea, the same, marami pa rin ganun. Ito, bilaran to, social area din nila. Maraming function to. Bodega na rin. Kapag winter, yung mga lalagyan nilang sa Korea, kimchi, doon nila in-stock. And then, natatabunan ng yelo yon. Kasi kailangan mo mag-stock ng pagkain mo for 3 months. Kasi mga 3 o 4 months yun, yung season nila. So dito nandun tanghali, and then tanghali, nagugutom na. Sabi na tanghali, oras ng kainan. And then John 15:16, sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, sabi ni Jesus, ay ibibigay sa inyo. So, this is a good point sa pananalangin. Malinaw na hindi didinggin ang panalangin mo without praying in the name of Jesus. Bakit? Sa langit, di ba, nasa right side ni God the Father si Jesus. Si Jesus, hindi niya inaalis yung paningin niya sa atin sa lupa. At pag nanalangin tayo, in the name of Jesus, pinapanalangin ko. Si Jesus naman to, sinasabi niya sa Diyos Ama. Siya yung tagapamagitan natin, hindi lang sa kaligtasan, kahit sa prayer. Kaya, prayer without in the name of Jesus, hindi yun masasagot. So, ganun pa rin ang senaryo. Hanggang ngayon, sabi niya, sa pangalan ni Jesus. And then 10, siya nagutom, kasi tanghali na, di ba? Gusto na niyang kumain. Ngunit habang nag-aantay, nagluluto pa sila, siyang may handang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain, yung vision nga. Ano yung vision niya? Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Yung malaking kumot na ganon, tapos yung 4 corners, di ba, may tali, nakatali hanggang langit. So bumaba yon. Anong nakasakay doon? Meron ba tayong slide noon? Wala. Nakasakay doon lahat ng klaseng hayop. Yung tinuturing nilang marumi, tinuturing nilang malinis, nandoon. Nakasakay doon. Kasi gutom na nga si Pedro, di ba? Tanghali na eh. Naroon ang kubo, ito pala, lahat ng uri ng hayop
mga lumalakad, mga gumagapang, at lumilipad. Sabi nga sa Leviticus 20:30, kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal. At kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. So these are the Hudyo. Ngayon ang ginamit niya, ito yon. Bakit may malinis, bakit may marumi? Sabi niya, para ibukod. So dito, pag hindi ka kumakain ng baboy, ito kumakain ng baboy, siyempre kumakain sila ng baboy dito, hindi ka pupunta dito. Dietary law, para lang maihiwalay sana yung mga Hudyo. Ito yung purpose ni God. Kaya lang dito makikita natin, ibibreak na ito. Ibibreak niya. Ito yung tandaan nyo. Sa panahon natin, kapag tinuruan ko kayo na bawal, marumi ang baboy, huwag kayong kumain ng baboy. Bawal kumain ng ng daga. Ay, pero pagbabawal ko talagang kumain ng daga. Huwag kayong kakain ng daga. Pero ang gusto ko talagang punto rito, kapag tinuturo ko pa yung dietary law, I'm a false prophet. Tandaan nyo yun, ha? Kasi dito, ibibinibreak na ni God yun. Wala ng Gentile, wala ng Hudyo, wala ng mahirap, wala ng mayaman, wala ng bata, wala ng matanda, wala ng babae, wala ng lalaki. Kapag nakipag-isa kay Kristo, alin ka man sa nandun, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Ikaw ay makakapunta sa langit pagkatapos ng buhay mo sa lupa. Ito yung gusto niyang ipunto niya para maging akin kay. Ito lang yung purpose niya. Bakit nagkaroon ng dietary law? Bakit pinagbawal ito? Ang purpose lang ng Diyos doon para ibukod. Yung iba nag-asawa nga, di ba? Mas grabe, nag-asawa sila ng hindi nila kalahi, kaya sila ay nag-separate din. Kasi marumi ka na, kasi napangasawa mo, hindi natin kalahi. Yung mga ganon. And then 13, narinig niya ang isang tinig ng hell, tumindig ka, magkatay ka, at kumain. Alam ng Diyos, gutom na siya. So, sabi kumain ka, nandun yung mga gusto mong kainin niya, pumili ka. And then 14, ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Si Pedro, napaka-religyoso niya. Ang pagiging masunurin niya by the numbers. Talagang, alam mo, parang legalistic na. Talagang minsan hindi siya kumain ng mga yan. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Ito tatandaan nyo. Ito yung makakatulong sa atin ngayon. Hindi naman yung kakainin mo kahit ano, hindi naman. Siyempre, meron ka rin karunungan. Pero hindi na yung dietary law, yung sabi sa'yo, huwag kang kakain ng dugo, wala na yon. Kasi pag pinanalangin mo yon ng may pasasalamat, nilinis na ng Diyos yun. Kaya pag kumakain tayo, di ba, anong ginagawa natin? Nananalangin, di ba? O anong panalangin natin? Panginoon, salamat po dito sa pagkain, biyaya mo po sa amin. Mukhang pag kumakain tayo dito, walang nananalangin eh. Mamaya, meron? Mamaya, pagkakain tayo, may nanalangin. Mukhang wala eh. Hindi, maganda, bago tayo kumain, merong isa sa inyo, lalo yung mga leaders, pray muna po tayo bago kayo mag-serve ng pagkain, di ba? Mukhang wala akong naririnig eh. Pray muna tayo, wala eh. Pagkatapos mag-picture, di ba? Ano na? I-practice na natin yun. Bago kumain mamaya, isa sa inyo, mag-lead ng prayer. Salamat po sa pagkain ibinigay mo po sa amin. So dito sabi niya, itunuring na yung pinanalangin mo may pasasalamat ay nilinis na ng Diyos yun. Pero wag namang abusuhin. Umorder ka ng isang ng liempong litson, di ba? 1 kilot kalahati yung laki niya. Panginoon, salamat po sa pagkain 1 kilot kalahating liempo. Di ba? Ingatan mo po ako dito sa kolesterol. Mahataas ang kolesterol mo. So, hindi naman ganon. Huwag naman abusuin ng ganon. Panginoon, bahala ka na po. Tanggalin mo itong kolesterol ito bago ko kainin. Hindi naman ganon. Alam ng Diyos yun, parang anong tawag doon? Parang sinasalbahe mo na ako sa ganyan. Sabi, hindi naman ganon. Pero, ibig sabihin, tanggapin mo, may kapangyarihan ng Diyos na iligtas ka niya at nilinis. Ang word niya, nilinis na ng Diyos yan.
So magandang tandaan din yan. 16, tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kagad na inakyat sa langit ang kumot. Tatlong ulit. Pag ulit-ulit na sinasabi ng Diyos, katulad ng kaligtasan, ini-stress niya yon. Kasi ibig sabihin, importante yon. And then 1 Timothy 4:4, sabayan niyo ako. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito ng may pasasalamat. So ito yon. Kaya kung anong pagkain in-offer sa iyo, utos ng Diyos yun. Pumunta ka sa bahay ng ibang bahay, kung anong i-offer ng Diyos sa iyo, tatanggapin. Ang word niya, di ba? Ano mang dapat tanggihan, yung tanggihan. Di ba, makikita ka, pupunta ka ng bahay, tapos pinaganda ka, ay, sorry po, hindi ako kumakain ng baboy. Di ba? Ay, ito na lang pong manok. Ay, hindi rin po ako kumakain ng manok. Di ba, yung mga ganun. So, i-apply mo ito, courtesy, kakain ka pa rin hanggat maaari. Sa amin, merong biro, pag tinanggihan mo yung binibigay, lalabo daw ang mata. Oh, lalabo yung mata. And then 17, habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitayang yon, dumating naman ang isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon. At doon ay nasa may pintuan na sila. Naranasan niyo itong ganito? Naghanap ka ng tapos, nandiyan po ba si Ma'am Rowena? Tapos kaharap, ako po yun. Di ba naranasan niyo yung gano'n? This is divine providence ng Panginoon na ang siste lang. Parating ginagawa ng Diyos yun eh. Anong kulang lang? Hindi natin binibigay yung credit sa Kanya. Hindi man lang tayo nagpapasalamat, di ba? Na wala kang ulam, binuksan mo yung rep mo, kahit itlog, wala. O, di ba? Tapos may kumatok sa pinto ko, may dalang ulam. O, di ba? Pero kung minsan nakalimutan mo lang na padala ng Diyos yun. All you have to do, God, thank you po. Pagpalain mo po itong tao, ginamit mo para pagpalain ako. Nakakalimutan natin parati yun. Na kung minsan nawala yung anak mo, hinahanap mo, na nung makita mo, anong ginawa mo? Pinagkukurot mo, pinagpapalo mo, di ba? Dapat, salamat. Salamat sa Panginoon, nakita kita, di ba? Tapos niyakap mo siya. Hindi yung pagkita mo, galit na galit, di ba? And then 18, tinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinawag ding Pedro. Then 19, pinag-isipan pa ni Pedro, tama ba? Ang kauluan ng pangitahin ng sabihin sa kanya ng Espiritu, tignan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Nandun siya sa taas. Pero pinakita na ng Diyos sa pangitain, di ba? And kaya sabi niya, bumaba ka, huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. So nakita mo, 2. Hanggang ngayon, ginagawa ng Diyos to. Inihahanda niya yung pagsasabihan mo ng magandang balita ng kaligtasan. At ikaw naman na mensahero, ihahanda ka rin ng Diyos. So nothing to worry because salvation is of God. Gagawa siya ng paraan. Ang gagawin lang natin, parating manalangin, magpasalamat, humingi ng gabay sa Panginoon. So, naghahandang tagapahayag. Marami na sa inyo, ang youth, meron silang training na meron silang gagamitin parang acronym ng AMEN, A-M-E-N. So, kapag yung nakabisado na nila, hindi kayo masyadong marunong pa mag-share ng gospel, you invite them. Pakisharean mo nga yung bisita ko. So, gagawin natin later on, iniisip ko pag may mga first-timer, pag hindi pa Christian yon, sana magamit ng Panginoon sila. So, yung nakahandang tagapahayag, tayo lahat yon, role natin yon, huwag kayong mag-alala, tuturuan tayo ng Diyos. Huwag kang matakot. Di ba usually takot, hiya. Huwag kasi alam mo ang Diyos ang gagawa nun. Parang para ka lang speaker. Para ka lang speaker. Sinaksak kang ganon, then may lalabas na tunog dyan. So huwag ka matakot. And then yung kasi tagatanggap, inihanda na ng Diyos yan. Kahit yung mga in-invite nyo yan, may mga nakita ko nag-invite eh. Sino may bisita rito? O, yung mga bisita nyo yan, inihanda na ng Diyos yan.
Ngayon, makikita mo lang kung mananatili yan, yun. Parang sa race nga, magtatagumpay talaga. So, aalagaan mo lang ipapanalangin na kahit kayo ipanalangin mo, sana matandaan niya yung narinig niya na sinabi ng Diyos and na nakandang tagapagtanggap. So, tayo po'y tumayo para manalangin. Ama naming Diyos, salamat po dahil nga hindi ka po tumitigil at ang bilin mo po sa amin na ipagpatuloy po namin ano man po yung sinimulan mo, ano po yun, yung pong inahanap mo, yung mga naliligaw pa para sila po ay maligtas. At alam po namin, divine providence mo po na nandito kami para patuloy mo po kaming turuan at divine appointments din po sa mga nanditong mga first-timer para kausapin mo po sila individually. At alam ko po, O Diyos, may nangyari na at meron ka nang ginawa. At yun po ipagpapatuloy mo. Hindi po namin alam kung sino yung talagang pinlano mong iligtas sa panahong ito. Pero ikaw po yung gumagawa lahat ng paraan, katulad ng pinag-aralan po namin, na kung paano naligtas si Cornelio, nandun na sa kanya yung 5% ng liwanag na bigay mo po, O Diyos, nung lahat kami isinilang. Pero to our lifetime, meron po kaming free will na sinasabi na yung 95%, hindi mo po sinasaksak yon sa amin. Kundi binigyan mo po kami ng kalayaan na kung kami ay maniniwala sa iyo, kami po'y susunod sa iyo at kami po'y magpapatuloy. Para po yung pagsunod namin, makikita po namin yung resulta nun. Ang gusto mo maging tunay yung kagalakan po namin. Kaya salamat po, Diyos, na patuloy mo kaming inaalagaan, patuloy mo po kaming tinuturuan. Naway yung salita mo, O Diyos, hindi po ito maagaw ng kaaway, bagkus maging gabay po namin sa araw-araw na buhay po namin. At hindi po kami matatakot, katulad kay Pedro, inihahanda mo rin po kami na pag inutusan mo po kami, O Diyos, lahat po yun nakaprepared. At lahat yun magagawa namin dahil sa kapangyarihan, dahil sa angels na sasama sa amin, dahil sa banal na Espiritu na kasama po namin sa puso po namin. Kaya kung meron ka po dito na nakikita na hindi pa po nakakuha ng 95% ng kaliwanagan, ito po yung kaligtasan. Kahit ngayon, Panginoong Yesus, mangusap ka po sa Kanya, naway itong oras na to, sabi mo, salvation is today. Oras na ito, O Diyos, maniwala po siya sa iyo. At yung paniniwalang yon ay makikita po niya yung pagka-Diyos mo. At katulad ng tinuturo mo, na sa puso niya maramdaman niya po yung pagsisisi at kagustuhan na talikuran yung kasalanan at pagsunod po noon. Kahit ngayon mismo, O Diyos, kahit konti po, hindi naintindihan lahat, kahit konti lang, yung konting pananampalataya, sabi mo kahit ang bundok pwede niyang ipalipat. Kikilos ka po sa taong ito. Kaya nawa, O Diyos, kung meron pa ditong kasama namin na hindi paligtas, ngayon mismo, O Diyos, hipuin mo po yung puso. I-surrender po niya ang buhay niya sa iyo. Maniwala po siya sa iyo. Maniwala siya na may kapakumbabaan na meron kami lahat kasalanan na hindi po namin ito kayang bayaran. At tumawag po siya sa iyo kahit sa puso niya. At ito po itutugunin mo kahit ngayon po mismo. At bibigyan mo po siya ng tatak, bilang tatak na siya ay anak mo na. Bilang tatak na siya ay kaibigan mo na, hindi mo na po siya kaaway. Ipapadala mo ora mismo, Panginoon, yung banal na Espiritu mo at titire po yon sa puso niya, katulad ng ginawa mo po sa amin. Kaya patuloy ka po naming may taas, O Diyos, ikaw po'y maparangalan po namin sa oras na to. Salamat po sa iyong pagmamahal. Alam po namin, hindi ka titigil. Patuloy mo pong gagawin yung dapat mo pong gawin. At mangyayari po ang mabuti mong kalooban. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen.